narito na ang Express Balita. Ako po si Catherine Landicho. Narito ang mga detalye ng balita. Apektadong farmers at fisher folks ng El Nino sa Antique. Binigyan tulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Hunyo. Tunghayan ang kabuong balita mula kay Des Matienzo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ceremonial distribution ng cash relief sa mga magsasaka at mangingisda na lubhang naapektuhan ng El Nino sa Antique. May kabuuang 7,067 na magsasaka at mangingisda mula sa Antique ang nakatatanggap ng tulong pinansyal mula kay PBBM. Ang bawat benepisyaryo ay nakatakdang makatanggap ng 10,000 pesos na cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families na pinondohan ng Office of the President. Matatandaan na ang Antique ang unang lalawigan sa kanlurang Visayas na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Magkakaroon naman ng kabuuang 61,171 na benepisyaryo sa buong Western Visayas. Para sa EuroTV News, ako si Des Matienzo, sumasaludo sa bawat Pilipino. Hinimok ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry ang mga livestock farmer na mag-ulat ng mga may sakit na hayop upang maiwasan ang outbreak sa bansa. Ito ay matapos i-depopulate ng DABAI ang 94 na imported na kambing mula sa United States sa liblib ng mga sakahan sa Pampanga at Marinduque matapos magpositibo ang mga ito sa unang naitalang kaso ng Q fever sa bansa. Ang Q fever ay isang zoonotic disease na maaaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga nahawang hayop o sa kanilang dumi o likido sa kanilang katawan. Sinabi ni BAI National Veterinary Quarantine Services Division Officer in Charge, Dr. Christian Dakigang, na ang mga lokal na magsasaka ay maaaring direktang makipag-ugnayan sa mga municipal offices ng DA kung merong anumang sintomas na makikita sa kanilang mga hayop na may kaugnayan man ito sa Q fever o wala. Kamakailan ay inaprubahan ang $288 million Philippine Digital Infrastructure Project na magpapalawak sa saklaw ng libreng Wi-Fi program para sa gobyerno ay kumikilos na upang palakasin ang broadband connectivity ng bansa. Narito ang report. Sa isang briefing ng palasyo noon, sinabi ni Department of Information and Communication Technology, DICT Undersecretary Jeffrey E. Andi, na ang proyekto ay naglalayong kompletuhin ang national fiber backbone ng bansa at magdala ng high-speed internet connection kahit sa mga mahihirap na lugar sa pamamagitan ng pagtatag ng mahigit 700 bagong libreng mga site ng Wi-Fi. Upang mapondohan naman sa pamamagitan ng opisyal na tulong, sa pagpapaunlad mula sa World Bank, ang proyekto ay isang pangunahing inisyatiba ng DICT na kinabibilangan ng pagtatayo ng isang pampublikong broadband na infrastructure network. Anya, ang pag-aaral ay nagpapakita na sa bawat 10% pagtaas ng internet penetration rate, ito ay bumubuo ng higit kumulang 1.38% na pagtaas ng gross domestic product o GDP ng bansa. Sa pag-target sa Mindanao, sinabi ni Dee na kahit ang buong bansa ay may internet penetration rate na 73.6%, ay disparity ay nakikitang mas mataas sa Mindanao, kung saan ilang rehiyon, lalo na ang Region 13, na ang internet penetration rate ay mas mababa sa 17%. Ang focus area kung saan nakatakdang itayo ang libreng Wi-Fi sites ay mga pampublikong paaralan, state universities and colleges at rural health units, dagdag pa nito. Pinagtibay naman noong 2017 ang Republic Act 10929 o ang Free Internet Access Program in public place na nag-aatas sa mga pampublikong lugar tulad na lang ng ospital, transport, terminal at mga tanggapan ng gobyerno na magbigay ng libreng internet access. Inaprubahan ng City Council ng Batangas ang isang resolusyon na nagbabawal sa aplikasyon
at operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS sa lungsod. Tunghayan ang report. Ang desisyon ay ginawa sa isang regular na session noong June 24. Ang hakbang ay dahil sa mga isyu at patuloy na investigasyon ng Senado sa mga pogo sa Bamban, Tarlac na di umano sangkot ang mga local government unit. Binanggit din sa resolusyon na sinisira umano ng mga pogo ang dignidad ng LGU, kaya walang puwang para sa naturang operasyon sa lungsod. Nagsisilbi rin daw itong babala sa mga negosyong palihim na nagpapatakbo bilang pogo sa kabila ng pagkakaroon ng mga business permit. Hilihiling din ng konseho sa alkalde na bawiin ang mga permit ng mga establishmento na napatunayang illegal na nag-ooperate bilang pogo. Pinayuhan naman ng sangguniang panglunsod ng Batangas ang mga residente at opisyal ng barangay na manatiling mapagmatsyag sa kanilang mga lugar. Samantala, nagkaisa ang mga local government units o LGUs at mga regional government agencies sa Northern Mindanao sa pagdiriwang ng World Drug Day nitong June 26 na nakatuon sa pag-iwas sa paggamit ng mga droga ng mga kabataan. Si Dom Guerra magbabalita. Sinabi ni Dr. Rizal Bernadette Melissa Descalar, hepe ng Anti-Drug Abuse Division or Wellness Center, na nagdaos ang lungsod ng Cagayan de Oro City ng iba't ibang aktibidad kung saan karamihan sa mga kalahok ay kabataan. Ani Descalar sa isang panayam sa radyo, hindi lang tungkol sa pag-iwas sa droga ang kanilang tinalakay, kundi nakapagtulungan din sila sa City Health Office para pag-usapan ng tuberculosis, HIV at AIDS awareness. Ito ay sa kadahilan ng ang paggamit ng illegal drug paraphernalia ay maaaring magdulot ng mga sakit na ito. Samantala, sinabi ni 1st District City Councilor Romeo Calizo na naglunsad ang LGU ng ilang kampanya laban sa droga na nagresulta sa pagbaba ng krimen sa lungsod. Sinabi din ni Mayor na kung titingnan ang sitwasyon ng droga sa lungsod, kumpara sa mga nakarang taon ay malaki na ang pinagkaiba nito. Sa Iligan City naman ay muling binuksan ng LGU at ng Philippine Drug Enforcement Agency Northern Mindanao o PDEA office ang Malayan Silangan Reformation Center sa Barangay Abuno. Sa lalawigan ng Lanao del Norte, pinangunahan ng PDEA ang Buhay Ingatan, Drogay Ayawan at nagbigay ng lecture sa Drug-Free Workplace Program para sa mga empleyado ng gobyerno sa bayan ng Monay. Ang World Drug Day, nakilala rin bilang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ay pinagdiriwang bilang pagkilala sa United Nations International Day laban sa pag-abuso at ilegal na kalakalan ng droga. Para sa Euro TV News, ako si Dom Guerra, sumasaludo sa bawat Pilipino. Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang panukalang proyekto na 300 million pesos Ramut Pugil Project sa lungsod ng La Union. Alamin ang buong detalye ng balita mula sa report ni Sonia Agundan. Inaprubahan na ng Department of Agriculture ang panukalang proyekto na 300 million Ramut Pugil Project sa lungsod ng La Union. Naglalayo ng proyektong ito na makabuo ng 7 kilometrong farm-to-market road na dadaan sa mga lugar katulad ng Ramut at Pugil sa bayan ng Santol. Nakapaloob ito sa ilalim ng pondo ng World Bank's Philippine Rural Development Project at simula noong 2017 ay hinihintay pa ang pagsusumite ng mga kinakailangan kagaya na lamang ng feasibility studies, right-of-way clearances, permits at konsultasyon kabilang ang mga stakeholder. Sa nagdaang virtual forum sa ilalim ng pamumuno ni Governor Rafael Veronica Ortega David, nabanggit ni La Union Provincial Agriculturist Officer in Charge Sharon Veloria na kabilang ang iba pang mga nayon sa bayan ng Santol ang magiging parte ng rehabilitasyon ng kalsada kagaya ng Tubaday, Sasaba, Sapdaan at dagdag pa rito ang ilang baryo sa lalawigan ng Benguet. Ayon kay Ortega, kinakailangang magkaroon ng 10% equity ang pamahalaang panlalawigan, subalit hindi pa maaaring maipagpatuloy habang nakabinbin ang pag-aproba ng mga kinakailangang SP resolutions na kinakailangang maipasatupad bago ang June 30, 2024. Kung sakaling maaprubahan, inaasahang 669 days ang magiging target ng pagkompleto nito.
Samantala, nananawagan na si Governor Ortega David sa sangguniang panlalawigan para maipasa ang mga kinakailangang resolusyon sa pagpapatayo ng nasabing proyekto. Inaasahang hindi bababa sa 1,500 na kabahayan at mga magsasaka sa kabundukan ang maaaring magbenepisyo sa panukalang proyektong ito. Para sa EuroTV News, ako si Sonia Grace Sagunday, sumasaludo sa bawat Pilipino. Simula Hunyo kasalukuyang taon ng isang passport holder na Pilipinas ay maaaring bumisita sa 69 na destinasyon nang hindi na kailangan pang mag-apply ng bagong visa. Sa kabuuang bilang na 39 na bansa ang nag-aalok ng kabuuang visa-free access. 27 ang nangangailangan ng visa ngunit sa pagdating lamang habang 3 naman ang nangangailangan ng Electronic Travel Authorization o ETA bilang kapalit ng visa. Sa mga Pilipino traveler naman na mag-a-avail ng visa on arrival ay pinapayuhan ito na tignan ng mga website ng gobyerno o embahada o airline ng kanilang mga target na destinasyon para makuha ang updated na impormasyon sa patakaran at kinakailangan. Samantala, ang ETA ay karaniwang ibinibigay sa mga traveler mula sa mga nasyonalidad na walang visa na bibisita sa isang bansa para sa mga layunin ng turismo, negosyo o pagbabiyahe. Ayon sa Thales Group, isang French firm na nagdisenyo at gumawa ng mga electrical system, ay pinapayagan ng ETA ang destinasyong bansa na suriin ng mga traveler bago sila dumating para sa visibility at seguridad. Ang bayad para sa isang ETA ay nag-iiba depende sa bansang nag-issue nito. Meron daw posibilidad na ang La Nina phenomenon na nauugnay sa above-normal na pag-ulan ay maaaring magsimula sa huling quarter ng taon ayon sa State Weather Bureau. Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na may 50% na posibilidad na magkaroon ng La Nina phenomenon bandang Setyembre hanggang Nobyembre dahil sa kawalan ng katiyakan sa kondisyon ng karagatan. Ang naunang pagtataya ng PAGASA ay nagmumungkahi na ang La Nina ay maaaring umunlad sa pagitan ng kalagitnaan ng Agosto at Oktubre. Ayon sa mga state meteorologists, ang La Nina ay ang cool phase ng El Niño Southern Oscillation o ENSO na nailalarawan sa pamamagitan ng hindi karaniwan o mas malamig kesa sa average na temperatura sa ibabaw ng dagat sa gitna at silangang Equatorial Pacific. Dagdag pa nito, sinabi ng PAGASA na ang mahinang La Nina ay maaaring magpatuloy mula sa ika-4 na quarter ng taon hanggang sa unang quarter ng taon ng 2025. At yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Express Balita. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin nyo lamang ang aming official website, yourtvpage.com. Maaari nyo rin na mapanood ang iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa mabilis at tamang pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.